Magandang oras mga kababayan, narito ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas na at patuloy na lumalapit ang low pressure area na binabantayan natin sa may silangan ng bansa at sinasabi ng mga modelo na tatama na ito sa kalupaan ngayong araw at magdadala ng mga malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin sa mga lugar na dadaanan. Bukod dito, may pagbabago sa direksyon at lakas nito at kung saan posibleng mag-landfall. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy nating binabantayan ang low pressure area o LPA na nasa silangan ng northeastern Mindanao. Kasabay nito, patuloy ring umiiral ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa western section ng Luzon. Sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, mas direktang nararamdaman ang impluensya ng low pressure area at inaasang magdadala ito ng mas madalas na pag-ulan at mga thunderstorm sa mga lugar na nakaharap sa silangang baybayin. Sa natitirang bahagi ng bansa, nanatili ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Kaya posibleng makaranas ng biglaang malalakas na buhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Sa pinakabagong datos, ang sentro ng low pressure area ay tinatayang nasa layong 645 kilometers sa silangan ng Eastern Samar. Sa ngayon ay hindi pa ito isang tropical cyclone, ngunit malinaw na nagpapakita ito ng sapat na organisasyon sa paglakas kaya mahalagang tutukan hindi lamang ang lokasyon ng sentro ng sistema, kundi pati ang lawak ng moisture at rain bands na maari nitong dalhin. Dahil nasa silangan ito ng Mindanao, ang mga lugar na pinakamalapit sa silangang baybayin ang unang inaasang makakaranas ng pagdami ng ulap at pag-ulan habang unti-unting lumalapit at umuunlad ang sistema. Ngayon naman silipin natin ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dulot ng low pressure area. Mula bukas June 30 hanggang Martes inaasang makakaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang pwedeng bumagsak sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Dahil dito posibleng maging madalas ang mga pag-ulan at thunderstorms at may mga pagkakataong lalakas ang buhos na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi ng mga lalawigan. Samantala pagsapit naman ng July 1, inaasang lilipat ang mas malakas na buhos ng ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon at Masbate kung saan posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan. Gayunpaman tandaan na ang mga rainfall forecast na ito ay maaaring mas mataas pa lalo na sa mga kabundukan at matataas na lugar dahil mas mabilis na naipon ang mga ulap at mas tumitindi ang pag-ulan sa mga elevated areas. Bukod dito, kung ang isang lugar ay ilang araw nang nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan, mas mataas din ang posibilidad na lumala ang epekto ng mga panibagong buhos ng ulan dahil basang-basa na ang lupa at mas madali itong magdulot ng flash floods at pag-apaw ng mga ilog at sapa at landslides. Pag-usapan naman natin ang forecast weather condition ngayong araw para sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at sa Sorsogon. Ang inaasang panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na dulot pa rin ng LPA. Ibig sabihin, ang low pressure area ang patuloy na naghahatak ng maraming moisture o mahalumigmig sa mga lugar na ito, kaya mas makapal ang mga ulap at mas organisado ang mga pag-ulan. Hindi lamang ito mga panandali ang buhos, inaasahan ng pabalik-balik na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa maghapon na may mga pagkakataong lalakas ang buhos at maaring tumagal sa ilang lugar. Dahil posible ang moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains, nananatili ang banta ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog at sapa at mga bulubunduking lugar na madaling magkaroon ng pagguho ng lupa. Sa Eastern Visayas, maaaring maging makulimlim ang kalangitan sa halos buong araw na may mga pag-ulan na pansamantalang hihina, ngunit maaari ring muling lumakas kapag may panibagong rain clouds na mabuo. Sa Caraga, mas mataas ang tsansa ng tuloy-tuloy na pagbuo ng mga ulap dahil direktang nakalap ito sa silangang bahagi ng bansa kung saan nagmumula ang maraming moisture. Samantala sa Davao Region, gayon din sa Catanduanes, Albay at Sorsogon, asahan din ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms na maaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga matatarik na bahagi ng lalawigan.
Samantala para naman sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na dulot ng southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin mas nagiging makapal ang ulap at mas madalas ang mga pag-ulan at thunderstorms sa mga lugar na nakaharap sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil dito posible ang moderate hanggang sa malalakas na pag-ulan, kaya may panganib pa rin ito ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng ulan at sa mga mababang lugar na madaling bahain. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na ito, posibleng magsimula ang araw na maaliwalas, ngunit pagsapit ng tanghali hanggang hapon ay unti-unting kakapal ang ulap at may mga lugar na makakaranas ng biglaang malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila, posible ang mabilis na pagbabago ng lagay ng panahon, maaaring maaraw sa isang bahagi ng lungsod habang sa kabilang distrito ay nakakaranas na ng malakas na ulan. At kahit isolated lamang ang mga thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, maaari pa rin itong magdulot ng panandaliang pagbaha at pagguho ng lupa kung magiging malakas ang thunderstorms sa isang partikular na lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin ang latest forecast batay sa iba't ibang weather models tungkol sa inaasahang paglakas ng low pressure area. Sa ngayon, batay sa projection ng karamihan sa mga model runs, inaasahang lalakas bilang tropical depression ang sistemang ito habang nasa silangan ng bansa. Sa kasalukuyang trend, ang mas malamang na magiging direksyon ng sistema ay tatawid sa Bicol region o sa bahagi ng Southern Luzon, bagamat may ilang modelong nagpapakita rin ng posibilidad na mas dumaan ito malapit sa Eastern Visayas. Ano man ang eksaktong track nito, kahit hindi pa ito inaasang maging isang malakas na bagyo sa unang yugto ng paglalakbay nito, sapat pa rin ang lawak at lakas ng sirkulasyon upang magdala ng malawakang pag-ulan sa mga lugar na dadaanan. Ayon sa kasalukuyan track projection, posible itong tumawid sa kalupaan mamayang gabi hanggang Martes ng umaga bago tuluyan lumabas sa West Philippine Sea pagsapit ng Miyerkules. At dito nagiging mas malaga ang susunod na yugto ng forecast sa oras na makalabas ang sistema sa West Philippine Sea. Doon inaasahang magiging mas favorable ang kondisyon para sa posibleng paglakas nito. Dahil mas mainit ang temperatura ng dagat at mas bukas ang karagatan, mataas ang tsansa na magkaroon ito ng karagdagang intensification. Sa madaling salita, maaaring hindi pa ito gaanong lumakas habang papalapit at tumatawid sa kalupaan ng Pilipinas. Ngunit kapag nakalabas na ito sa kanlurang bahagi ng bansa, doon posibleng magsimula ang mas mabilis na development ng sistema. Pagkatapos nito, ipinapakita ng kasalukuyang forecast trend na maaari itong kumilos pa ilagang kanluran patungo sa mainland China. Kung ito ang magiging takbo ng sistema, ang pangunahing concern sa short-term forecast ay ang magiging epekto ng pagtawid nito sa bansa. Habang ang posibleng paglakas nito sa West Philippine Sea ang siyang susunod na malagang bantayan. Samantala mga kababayan, bukod sa sistemang ito, may isa pang potential tropical cyclone na nakikita ng ilang long-range weather models na maaaring mabuo sa malayong silangan ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa kasulukuyan track projection, ito ang sistemang may mas malaking potensyal na lumakas at sa ilang model scenarios ay maaari pa itong umabot sa typhoon o maging super typhoon intensity. Gayunpaman may kalayuan pa ang forecast period na ito kaya mababa pa ang confidence pagdating sa eksaktong direksyon at magiging galaw nito. Posible pa rin magbago ang development, lakas at track nito habang dumarami ang mga bagong datos sa mga susunod na araw. Kaya sa ngayon, mahalagang subaybayan ang mga weather updates natin dito sa ating channel dahil maaaring magbago ang forecast anumang oras habang mas lumalapit ang mga sistemang ito sa ating area of responsibility. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy na maging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon.